Pagkapalit ni Marie ng leaderboard ay agad itong tinanong ni Uehara kung ano ang hinahanap nito sa isang lalaki. Sinabi ng dalaga na wala siyang partikular na hinahanap basta tapat umano ito sa kanya. Matapos sagutin ang tanong, napansin ni Tanaka na mas malaman ang pangangatawan ni Marie kumpara sa ibang angels, at ayon pa sa sarili nitong pagsisiyasat ay napag-alaman nitong gusto ng MFG General Manager na si Fumihiro ang ganoong uri ng babae, bagay na ikinatuwa ni Ikeda ngunit ikinagulat at ikinainis naman ni Fumihiro. Sa karera, kasalukuyang naglalabanan ang car number 12 at number 4 para sa unang pwesto habang tumatawid ang mga ito sa Kijiri Bridge at pumapasok sa Sector 2. 6 na segundo ang agwat ni Ishigami sa dalawang nangunguna. Nasa ika-4 na pwesto naman si Akaba, kasunod si Meizano sa ika-5 at si Oishi sa ika-6. Nakasunod naman si Kinote kina Taylor at Sakamoto, at ayon kay Ikeda ay hindi umano magiging posible ang ganoong klaseng performance kung wala itong mahusay na mekaniko. Sa hulihan naman ng hanay, kapansin-pansin na nahihirapan si Kakeru sa kanyang sasakyan at hindi nito maitaas ang kanyang bilis. Dahil doon ay inisip ni Yamatani na nagkamali siya sa pag-setup nito, at malamang ay dulot umano yun ng sobrang lambot na suspension ng kotse. Habang nagpapatuloy ang karera, lalo pang lumalaki ang lamang ng nangungunang grupo. Sa laban naman para sa ika-10 pwesto, naghahanda na si Eva na lampasan si Yanagida. Pagkatapos ng isang matinding hairpin curve, habang binabagtas nila ang isang paakyat na tuwid na kalsada ay doon na umarangkada si Eva, hanggang sa matagumpay na itong nakapag-overtake kay Yanagida. Sinundan iyon ni Ikeda ng paliwanag sa broadcast na nagawa umano yun ni Eva dahil sa pagkakaiba ng traction ng mga FR at 4WD na sasakyan sa ganoong kondisyon ng kalsada. Samantala, tinawag si Ren upang palitan ang leaderboard. Pagkatapos yun ay bigla siyang tinanong ni Uehara kung ano ang kahulugan ng pagkalalaki para sa kanya. Sandaling nag-isip si Ren bago sumagot na para sa kanya, ang tunay na pagkalalaki ay makikita sa taos pusong kabaitan at malasakit sa kapwa. Sa gitna naman ng hanay, sinusubukan ni Kinote na ungusan si Taylor, pero napapansin nito ang matatag na takbo ng Porsche yun. Gayunpaman, pagdating sa isang kurbada ay nagawa ni Kinote na harangan ang racing line ni Taylor mula sa labas. Dahil doon ay napilitang magbawas ng bilis ang Porsche, at doon na sinamantala ni Kinote ang pagkakataon upang makalusot. Matapos ang kahanga-hangang pag-overtake na iyon, ipinahayag ni Ikeda ang umano'y pagkakatulad ni Beckenbauer, Soatari, at Kinote. Ayon dito, ang tatlo ay dumaan sa pagsasanay sa mga racing academy sa Europe. Si Beckenbauer ay ipinanganak at lumaki sa Germany, habang si Soatari naman ay matagal na nanatili sa France upang pag-aralan ang motorsports, at si Kinote na lumaki sa bansang England na itinuturing ng ilan bilang tahanan ng motorsports. Iyon umano ang dahilan kung bakit mas sanay ang tatlo sa pagmamaneho sa basang kondisyon kumpara sa ibang kalahok, at kung bakit mas mahusay ang performance ng mga ito sa karerang iyon. Bilang halimbawa, binanggit ni Ikeda si Kinote, na nasanay sa Donington Park, isang lumang racing circuit na kilala sa problema nito sa drainage. Dahil doon, nagiging napakahirap umanong magkarera roon kapag umuulan, kaya naman malaki ang naging karanasan ni Kinote sa pagmamaneho sa basang kalsada. Samantala, nang malaman ni Nozomi mula kay Yamatani na may problema si Kakeru sa sasakyan yun ay nagpasya na itong atakihin si Yanagida nang hindi na hinihintay ang kanyang kuya. Sa unahang grupo naman, sinimulan na ni Soatari ang kanyang plano laban kay Beckenbauer. Ginugol niya ang unang lap sa pagmamasid at pag-aaral bago gumawa ng hakbang sa ikalawang lap. Sa mga sandaling iyon, naabutan na rin ni Kinote si Sakamoto. Dahil sa pressure na dulot ng 2 litro na naturally aspirated na kotse sa likuran nito, lalo pang binilisan ni Sakamoto ang takbo. Dahil doon, mabilis na naabutan ng dalawa ang grupong nasa ika-3 pwesto. Nagulat naman si Ogata nang makita yun habang minomonitor ang takbo ng karera mula sa booth. Ipinaliwanag naman ni Ikeda kung gaano kahalaga ang electronic stability system sa mga sasakyan. Bagamat may epekto umano ito sa pagkasira ng gulong at preno, sa ganoong maulang kondisyon ay malaking tulong daw ito dahil nababawasan ang hirap ng driver, kaya pwede umanong maging hindi magandang desisyon ang pag-disable o pag-off nito. Pagkarinig yun ay lalo pang nabahala si Ogata, dahil naka-off ang mga system na yun sa GT86 ni Kinote ayon mismo sa kahilingan ng binata. Samantala, habang tinatahak ng mga nangunguna ang relay straight, sinasabi ni Tanaka na ang agwat ng mga iyon sa kasunod na grupo ay halos kasinlaki na ng buong haba ng naturang tuwid na bahagi ng kalsada. Sinubukan ni Uishi na lampasan si Meizano, ngunit kinyulang ito sa traction kaya hindi nito nagawang makalusot sa unahan. Pagpasok naman ng susunod na grupo sa relay straight, agad na umatake si Eva laban kay Otani, at sa sagupaan ng dalawang GTR ay nanaig ang Nissan kaysa sa AMG at matagumpay na nakalampas si Eva.
Kasunod yun, ipinaliwanag ni Ikeda na ang naging resulta ng dalawang pagtatangkang mag-overtake ay dahil sa pagkakaiba ng disenyo at sistema ng pagmamaneho ng mga sasakyan. Matapos ang matagumpay na pag-overtake ni Eva, si Kyoko naman ang naatasang mag-update ng leaderboard. Kasabay niyo na itinanong ang dalaga kung ano ang ideal man nito. Sinabi ni Kyoko na mas gusto niya ang mga lalaking medyo simple at hindi masyadong seryoso, dahil sa palagay umano nito ay mas mabait, masayahin, at mas marunong magpasaya ng isang babae ang ganoong klase ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng karera, habang pumapasok ang mga sasakyan sa paakyat na section matapos ang relay straight, inisip ni Tanaka na mapag-iiwanan na ang GT86. Gayunpaman, paglabas ng mga ito sa bahaging iyon ay nagulat si Tanaka dahil nakadikit pa rin si Kenote sa R8 ni Sakamoto at patuloy na nakakasabay sa takbo nito.